Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 3 Term 1, Week 3 to 4 Pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Sino sa inyo ang mayroong alkansya? Paano nyo ginagamit ang mga ito? Bakit kayo naglalagay ng pera dito? Bakit mahalaga ang pag-iimpok ng pera? Tingnan ang salitang pag-iimpok sa web map. Magbigay ng mga salita o ideyang may kaugnayan sa pag-iimpok at ibahagi ang inyong mga sagot sa klase. Mahusay ang maaaring kasagutan ay ipon, pera, alkansya, bangko. Ating basahin, wastong pag-iimpok. Sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Rizal ay may isang batang babae na nagngangalang Ella. Si Ella ay mapagmahal na anak at lumaki sa isang simpleng pamumuhay kasama ng kanyang mga magulang na sina Mang Zaldi at Aling Leia. Sa murang edad ni Ella ay bukas na ang kanyang isip sa hirap ng buhay. Ipinaliwanag sa kanya ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng pag-iimpok. Tinuruan siya ng mga itong mag-impok. Tuwing sweldo, isinasali siya ng mga magulang sa pagbibilang ng kinita ng mga ito at pagtatakda ng bahagi ng perang kanilang ilalaan sa pag-iimpok. Tinuruan din siya ng mga ito na sa tuwing may matitira sa kanyang baong pera sa paaralan ay ihulog niya ito sa kanyang alkansya, kaya naging ugali na ng batang si Ella ang maging masinop sa pera. Nang mapansin ng mga magulang na mabigat na ang kanyang alkansya, ay kinausap siya ng mga ito upang ipagbukas siya ng savings account. Kaya mula sa alkansya ay nagkaroon si Ella ng passbook para sa kanyang iniipong pera. Minsan, narinig ni Ella ang isang kamag-aral na hindi alam kung saan ilalagay ang natirang pera mula sa baon nito. Agad niya itong nilapitan at kinausap. Ikinuwento niya ang mga turo ng magulang tungkol sa wastong pag-iimpok. Itinuro niya sa kanyang kamag-aral ang kanyang mga natutuhan mula sa mga magulang. Tuwang-tuwa ang kamag-aral ni Ella sa ibinahagi niyang pamamaraan sa pag-iimpok. Kapwa nakangiti ang dalawa nang maghiwalay para umuwi. Nabalitaan ng mga magulang ni Ella ang kanyang ginawa. Lubos ang kasiyahan ng mga ito sa ginawa ng anak. Hindi masayang ang kanilang paggabay kay Ella sa pag-iimpok dahil hindi lamang ito natututo para sa sarili na ibabahagi pa ng anak sa iba ang mga natutuhan mula sa wasto nilang paggabay. Paano natuto si Ella ng tamang pag-iimpok? Natuto si Ella sa pagtuturo ng kanyang mga magulang. Anong mahalagang papel ang ginagampanan ng kanyang mga magulang upang pahalagahan niya ang natitira niyang pera? Tinuruan siya ng kanyang mga magulang na mag-ipon at maging masinop sa pera. Paano na ibahagi ni Ella ang kanyang natutuhan sa kanyang mga magulang? Ibinahagi niya ito sa kanyang kamag-aral. Nakatulong ba ang mga magulang ni Ella upang mas mapatatag niya ang kanyang gawi sa pag-iimpok? Paano? Oo, tinuruan at ginabayan nila siya sa wastong pag-iimpok. Anong katangian ang ipinamalas ni Ella nang kausapin niya ang kanyang kamag-aral tungkol sa pag-iimpok? Ipinamalas niya ang pagiging matulungin at mapagbahagi. Kung ikaw si Ella, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Oo, upang makatulong sa iba. Ano-anong mga pamamaraan o gawi ng pag-iimpok ang natutuhan ni Ella sa kanyang mga magulang? Paghuhulog ng natirang baon sa alkansya at paglalagay ng ipon sa
savings account. Bilang mag-aaral, paano ka mag-iimpok? Mag-iipon ako ng natitirang pera mula sa aking baon. Natutunan natin ang kahalagahan ng pag-iimpok at mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating pamilya o mga magulang ukol dito. Ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Unang pangkat, pagbuo ng puzzle. Tukuyin kung ito ay pag-iimpok o hindi pag-iimpok. Ikalawang pangkat, gumawa ng slogan tungkol sa pag-iimpok. Ikatlong pangkat, paggawa ng dula-dulaan. Ipakita ang papel na ginagampanan ng pamilya sa pag-iimpok. Iulat ng bawat pangkat ang kinalabasan ng inyong gawain. Unang pangkat, ano ang nabuo niyong larawan? Paano niyo naipangkat ang mga larawan bilang pag-iimpok o hindi pag-iimpok? Ikalawang pangkat, ano ang inyong nabuong slogan tungkol sa pag-iimpok? Paano niyo maisasabuhay ang mensahe ng inyong slogan? At sa ikatlong pangkat, paano niyo ipinakita sa dula-dulaan ang mahalagang papel ng pamilya sa pag-iimpok? Sa inyong palagay, paano nakatutulong ang pamilya upang higit na maunawaan ng mga bata ang kahalagahan ng pag-iimpok? Ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng financial literacy at pagpaplano para sa kinabukasan. Narito ang ilang paraan kung paano ito maaaring maisagawa. Pagpaplano, pagsasagawa ng budget ng pamilya, pagtuturo ng pag-iimpok sa mga bata, pagkakaroon ng pagpupulong ng miyembro ng pamilya, pagtatakda ng mga pamantayan sa pag-iimpok. Ang mga nabanggit na paraan ay magbibigay daan sa inyo at sa inyong pamilya na magkaroon ng matatag na pundasyon pagdating sa pag-iimpok at pamamahala ng pera. Ang regular na pagkikipag-ugnayan, kooperasyon at pagtutulungan ay mahalaga upang masiguro ang tagumpay sa pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya. Pag-aralan ang mga salita o parirala sa ibaba at tukuyin kung ito ay pag-iimpok o hindi. Isulat ang sagot sa tamang column. Pagbili ng mamahaling kagamitan, pag-iimpok sa bangko ng pera, pagbili ng mga alahas, pagbili ng sobrang pagkain, paglalagay ng natirang baon sa alkansya. Ano-ano ang mga paraang upang mapatatag ang pag-iimpok? Paano nakatulong ang pamilya sa maayos na pag-iimpok? Basahin ng pangungusap at tukuyin ang bilang ng nagsasabi ng paraan ng pag-iimpok. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Magpabili sa iyong mga magulang ng lahat ng iyong gustong laruan. Iwasan ang pagbili ng mga matatamis na candy at sitsirya. Matutong makontento sa mga bagay na naibibigay ng iyong mga magulang. Magbukas ng bank account sa bangko upang makapag-ipon ng pera. Narito ang mga tamang kasagutan. Ang natutuhan ko ngayong araw na ito ay patlang. Gagamitin ko ang mga ito sa pamamagitan ng patlang. Ipapakita ko ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng patlang. Ikalawang araw. Tungkol saan ang pinag-aralan natin kahapon? Nakatulong ba sa inyo ang aralin upang higit niyong maunawaan ang kahalagahan ng pag-iimpok? Pagmasdan ng larawan. Suriin natin ito. Ano ang napapansin niyo sa larawan? Anong katangian ipinapakita ng bawat bata sa larawan?
Sino sa kanila ang dapat mong tularan? Bakit? Pagtitipid. Tingnan ang salitang pagtitipid. Ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag narinig ninyo ang salitang ito? Ibahagi ang inyong mga ideya sa klase. Awitin ang inihandang kanta sa tono ng Ako'y Isang Pinoy. Narito ang liriko ng kanta. Ano ang nararamdaman mo habang umaawit? Anong kaugalian mayroon ng batang nabanggit sa awitin? Saan daw natutunan ng bata ang kaugaliang pagtitipid? Nais din ba ninyong maging matipid tulad ng bata sa awitin? Bakit? Sa inyong palagay, ano-ano ang mga paraan ng pagtitipid ang maaaring gawin ng mga batang katulad niyo? Bakit kailangang isaisip at isapuso ang pagtitipid sa anumang bagay? Bilang mag-aaral, sino ang naging patnubay nyo upang matutunan ang pagtitipid? Paano nyo isasabuhay ang tamang paraan ng pagtitipid? Natutuhan nyo ang kahalagahan ng pagiging matipid sa lahat ng bagay. Natutuhan din nyo kung paano pagkasyahin ang mga bagay na mayroon kayo at ang mahalagang papel ng pamilya sa paggabay sa tamang paraan upang higit pang mapalalim ang inyong kaalaman at kamalayan tungkol sa pagtitipid, gawin ang gawain na ito. Pumili ng isang bagay na dapat tipirin tulad ng pagkain, tubig, kuryente o gamit sa paaralan. Bumuo ng 3 grupo ayon sa napiling bagay. Talakayin sa inyong grupo ang iba't ibang paraan ng pagtitipid na maaari niyong gawin. Maghanda at ibahagi sa klase ang inyong napag-usapan. Basahin ang mga pangungusap, iguhit ang masayang mukha sapat lang kung ito ay nagpapakita ng pagtitipid at malungkot na mukha kung hindi. Tumulong sa pagsasaing ng tamang dami ng bigas ayon sa bilang ng kasapi ng pamilya. Pagkuha lamang ng wastong dami ng pagkain na kayang ubusin. Pabayaan na tuloy-tuloy na pagpapatulo ng tubig mula sa gripo habang naglalaba. Pagbili lamang ng masustansya at tamang dami ng pagkain sa oras ng recess. Pabayaang nakabukas ang telebisyon sa sala kahit ikaw ay nasa kwarto. Narito ang mga tamang kasagutan. Ang mga gawi sa pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Dugtungan ng sariling paliwanag ang bawat pangungusap. Ipagpapatuloy ko ang kaugaliang pagtitipid para patlang. Inaalagaan ko ang aking mga gamit sa paaralan upang patlang. Gumagamit ako ng tabo at timba sa tuwing ako'y maliligo para patlang. Ihuhulog ko sa bangko ang perang naipon ko para patlang. Tuturuan ko ang aking mga kapatid na patlang. Ang mga gawi sa pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa ikatlong araw. Pagmasdan ng larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano kaya ang ginagawa ng mag-anak sa larawan? Sa palagay ninyo, ano ang pinagpupulungan ng mag-anak? Pag-iimpok o saving, paglalagay o pagdedeposito ng pera o iba pang bagay para sa hinaharap. Pagtitipid, thriftiness, maingat na paggamit ng mapagkukunan
at pagsasagawa ng hindi labis na paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng mas maraming matitira para sa hinaharap. Basahin natin ang unang sitwasyon. Si Richard at Angel ay mag-aaral ng paaralang elementarya ng pag-ibig. Silang dalawa ay parehong nasa 3 baitang sa darating na pasukan. Noong nakaraang taon ay may sobra pa silang kwaderno, lapis at iba pang kagamitan. Paano mo hihikayatin ang dalawa na gamitin ang mga natitira nilang lumang gamit? Ikalawang sitwasyon. Kaarawan ng bunso mong kapatid sa darating na Sabado na pagkasunduan ng inyong pamilya na magkaroon ng munting salo-salo. Ano ang dapat mong gawin upang makalikom at maihanda ang mga kagamitang kailangan nang hindi gumagastos ng malaking halaga? Ikatlong sitwasyon, sobra-sobrang baong pera ang natatanggap ni Perla sa tuwing pumapasok siya sa paaralan. Madalas ay binibili niya ito ng mga bagay na hindi naman kailangan. Bilang kanyang kamag-aral, paano mo hihikayatin si Perla na itago ang kanyang labis na pera? Ipinakita nyo na kaya nyong magpasya ng tama tungkol sa pagtitipid at pag-iimpok. Ngayon, bumuo ng 3 pangkat at makilahok sa susunod na gawain. Para sa pangkatang gawain, unang pangkat, gumawa ng advocacy campaign na humihikayat sa inyong kamag-aral na mag-impok at magtipid. Ikalawang pangkat, magtala ng 5 gawi na nagpapatatag sa pag-iimpok at pagtitipid. Ipaliwanag ito. Ikatlong pangkat, gumawa ng budget plan ng isa nyong gastos sa paaralan. Mayroon kayong 100 pesos na gugugulin para dito. Tandaan na ang pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay tumutulong sa inyo na maging responsable sa paggamit at paghawak ng pera. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, mas magiging handa kayo sa tamang pamamahala ng pera at mga kagamitan sa hinaharap ng may kaalaman at kumpiyansa. Isulat sa kwaderno ang tama kung ang sinasaad ng pangungusap ay tama at mali kung hindi. Kung ang pamilya ay nagkakaisa at nagtutulungan sa pagtitipid at pag-iimpok, sila ay mas handa sa hamon ng buhay. Makinig sa pamilya para sa tamang pag-iimpok at pagtitipid. Sa bawat pagtatabi ng pera, madami tayong mabibili kahit hindi kailangan. Ang pag-iimpok ay paghahanda para sa magandang buhay. Ang pagiging mapanuri at maingat sa paggastos ay mahalaga. Ang mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Punan ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay pag-iimpok, pamilya, magagawa, gawi, kinabukasan. Sa aking palagay, malaki ang patlang ng aking patlang upang matutunan ko ang wastong patlang at pagtitipid. Dahil dito, sisiguraduhin ko na magagamit ko ang mga wastong patlang na aking natutunan upang masigurado ko ang aking magandang patlang. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ika-4 na araw. Pagmasdan ng larawan. Sino sa inyo ang nakaranas ng ganitong sitwasyon? Ano-anong tulong ang natatandaan ninyong ibinigay sa inyo ng inyong kapwa? Anong M ang ipinapakita sa larawan? Tama, ito ay malasakit. Ang malasakit ay damdamin ng pag-aalala at pagbibigay importansya sa kapakanan ng iba. Panoorin natin ang video sa YouTube link.
Ano ang mensahe ng inyong napanood? Anong katangian ang ipinakita ng mga tao sa inyong napanood? Paano na ipakita ng bawat isa ang pagmamahal at malasakit sa kanilang kapwa? Bilang mag-aaral, naranasan mo na bang tumulong? Paano mo ipinaabot ang iyong pagtulong? Ano ang naramdaman mo pagkatapos mong makatulong? Bakit? Maraming paraan upang maipakita ninyo ang inyong pagmamalasakit sa inyong kapwa. Unang pangkat, larawan ng nasunugan. Ikalawang pangkat, larawan ng may sakit na miyembro ng pamilya. Ikatlong pangkat, larawan ng maduming kapaligiran. Ano ang masasabi mo sa larawang hawak ng inyong grupo? Paano ka makakatulong upang maging maayos ang sitwasyon na nasa larawan? Bilang mga mag-aaral, ano ang inyong magiging ambag sa pagpapanatili ng maayos na buhay? Sumulat ng 5 paraan upang maipakita ang malasakit sa kapwa. Pagkatapos sumagot, idikit ang inyong sagot sa loob ng puso. Ang aking mga matulunging kamay. Narito ang maaaring maging kasagutan. Narito ang mga maaaring maging kasagutan: pagbibigay ng pagkain, damit sa mga nasalanta ng sakuna, pagtulong sa magulang tulad ng pagliligpit ng laruan o pagpupunas ng mesa, paggamit ng magalang na salita, pagbabahagi ng baon sa kaklaseng walang pagkain, pakikinig sa problema ng iba, pagtulong sa gawain ng iba, pakikibahagi sa mga outreach o gawain ng barangay o pamayanan, pagtulong sa kaklaseng nahihirapan sa aralin o walang lapis at papel, pagbibigay ng upuan sa matanda o may kapansanan, pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pagpapasaya ng iba, pagsunod sa utos ng magulang at guro. Puna ng angkop na tugon ang sitwasyon sa ibaba. Kung bibigyan ka ng pagkakataong gamitin ang iyong naipong pera, saan at paano mo ito gagamitin? Bilang mag-aaral, ano ang hashtag mo upang ipakita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa? Gamitin ang #panatako.